Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan na love story ni Kalingap Dan at ni Joy. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nililinaw nga ni Joy sa mga manonood at sa kanilang fans kung ano talagang naging istorya niya pati na rin ni Kalingap David. Dito nga ay nalaman natin na hindi naman pala nanligaw sa kanya si David, kaya naman malinaw na wala talagang namagitan sa kanilang dalawa. Na may gusto po siya sa akin na nanliligaw po siya. Wala nang malinaw pala. Siyempre, hindi naman po ako mag-a-assume kasi. Paano yun? Medyo magulo yun. Ibig sabihin, dapat nag-ano si David. Kasi wala man talaga sinabi nitong tapos ano lang yung ginagawa ni David sa'yo? Kung talagang ano, kasi di siya makamove on. Ano ba? Medyo nalilitaw ko. Paano siya nanligaw? Ay, well, di nga niya alam kung nanligaw daw eh. Paano? Ano yung ginagawa niya? Minsan po, pag ganyan, nag-aaya po siya magkape, tas naglalambing, ganyan. Eh, hindi ko naman po alam na... Hindi mo alam kung ganun, totoo na. sabi na naman, wala kasi sinabi na gusto ka niya. Wala. Wala kasi wala. Ay, Eh bakit si David kasi, hindi talaga siya nakamumpun eh. At saka in public, sinasabi niya na. Oo, na gusto. Bobby nagpapakatuto. Hindi, in public, sa atin, sinasabi niya na gusto niya si Joy. Pero, ibig sabihin, hindi siya nagsabi kay Joy na ano. Wala ba sa buhay, ginamit na tao para magsabi sa'yo? Oo nga, kasi, may taong nag-ano. May naririnig ka na ba sa iba? No? Opo, meron po ako narinig siyempre sa mga K-boys, ganyan. Pero hindi naman po ako nag-asa, di rin ako nag-assume kasi wala rin naman po siyang sinasabi. Tsaka hindi nanggaling sa kanya. Kita mo, gusto mo. May problema yung... Kuya David, pag napanood mo to, malinaw, Kuya David. Hindi, ganito na lang. May tatanong po ako sa kanya. Pero nung mga time na yon, di ba? Siyempre si David, yun nga sabi mo, close kayo before. And nagpaparamdam siya sa'yo ng... Although di siya nagsasabi, nagtatapat, pero pinaparamdam niya sa'yo. No? Medyo nagka-crush ka ba sa kanya? Kahit konti, or medyo nahulog yung loob mo sa kanya? Ano lang, past naman na yon, past na yon, iba na ngayon. Gusto ko lang, dinawin lang. Oo. Siyempre po dati, palagi close kami, tapos pag naralabas po kami magkakaibigan, siyempre na-attach din naman po. Ganun. Pero, wala rin naman pong kasi, siyempre... Ibig sabihin, kulang na lang si David nung time na yun sa ano. Wala kasing walang malinaw galing kay David eh. Siyempre, bilang babae, hindi naman sila umaasa eh. Okay. Nalaman namin yung totoong sagot. Galing kay Joy. Pero ngayon, ang ganda na akala na talaga. Ang ganda na lang. Parang kaibigan. Opo, kaibigan na lang. Dito nga ay sinabi ni Joy na action speaks louder than words. Ngunit kailangan pa rin daw natin magsalita at sabihin ng ating nararamdaman sa ibang tao nang sa ganun ay magkaroon ng confirmation o maging aware ang tao na yun sa naisiparating o tunay na nararamdaman niya. Kaya naman hanga talaga siya sa taong naglakas loob na sabihin at aminin na liligawan talaga siya sa harapan ng kanyang mama. At ito nga ay si Kalingap Dan. Sa'yo? Wala pati si David ngayon. Oo. Kasi para kay David na rin ito. Oo. Ano po niya, siyempre po, thank you kay Kuya David kasi naging mabait na kaibigan at yun, naging close po. Unang naging close naming keyboy, si Kuya David. Oo naman, malapit. Si David kasi napaka-friendly talaga. Kahit kanino, kahit nga si Jack, close na close siya eh. Hindi natin pagkakaila yun. Yun lang po, yung advice ko sa kanya, siyempre pag dumating yung time ulit na magkagusto siya sa ibang babae, at sana mahanap niya na din, huwag siyang magdalawang isip na sabihin yung nararamdaman niya. Although, sabi nga nila, action speaks louder than words. Pero kailangan pa rin natin ng ng confirmation or yung words galing sa iyo kung gusto mo talaga siya, hindi yung puro actions lang kasi mako-confuse yung yung kid. Parang yung nangyari sa iyo, narito ka. So, ang ganda ng advice. Galing, sayang. Pero baka lalong di siya makamove on ito.
lalo sa nangyayari sa nalaman niya. Kasi nahulog na daw yung loob niya nung simula eh. Baka makamove on na siya kasi may advice na si Joy. Sa bagay. Bigay na si Joy ng advice sa kanya na Nung sinabi mo na, nung una, di ba, nahulog yung, na ano ka na, medyo nahulog na rin yung loob mo sa kanya. Pero ngayon, wala na, nawala na. Wala na. May iba na. Char. Ay, no! Abira! Pero yun, magandang advice na kay David. And sana, makamove on na siya kay Joy. alam mo, gusto maganda yun. Hangarin ni Joy na makahanap na rin siya ng Oo. Pero yun naman, dito lang naman tayo para kay Bro David. Kahit, saka maganda sa kanila, kahit yun nga, may ganung pangyayari before, okay pa rin sila. Si Joy, nakita ko sa kanya, hindi siya umiiwas. Professional siya, kinakausap pa rin niya si David, and kuya pa rin yung turing niya. Kasi kung iba yan, iisnabi na. Kaya salute ako sa iyo, Joy, kasi napaka-professional mo. And, alam mo, gusto baka na ano eh, baka yung nahirapan sa iba mo kasi hanggang ngayon, baka naman dahil... baka inisip niya na, close friend kami eh. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Para ako, mayroon pa akong may naisip akong tanong. About, tapos na tayo kay ano eh. Malinaw na yung kay Bro David, lagot ka kay David pag napanood niya to. Inopen mo eh. Hindi, dapat Inopen mo magpasalamat eh. ka sa dito kasi natundo ka na eh. Ito Okay. na yung last word ni Joy na Sige, ito naman. Nung Dito nga ay inamin ni Joy na talagang kinakabahan siya bago pa mag-umpisa ang love team nila ng Danjoy. Dahil meron na naka-love team na una si Kalingap Dan at meron din siyang naka-love team at ito ay si David. Kaya naman natatakot nga siya kung anong magiging reaksyon ng mga tao. Ngunit ngayon na okay na talaga ay masaya siya dahil maraming sumusuporta sa Danjoy. nung nalaman mong si Dan yung iyong makaka-love team, ano yung una mong naramdaman? Kasi syempre, basta, nung time din, alam mo na mga nangyari, di ba? May ka-love team si Dan before, and ikaw naman may ka-love team. Tapos na rin yung love team nyo, medyo ano din. So, nung nalaman mo na, ayan nga, maraming nagsasuggest din, maraming nagko-comments, kasi grabe daw yung chemistry. Talagang sumabog yung chemistry, bro. Kasi unang vlog ko sa kanila, alam mo kung ilan yung comments? 16,000 comments. Ganun karami yung... Ano yun? Kumbaga, history yun. Record-breaking yun. Ginawa ngayon ng content ni nung July. Yun yung pinakamaraming comments talaga. Unang vlog ko, 16K. So yun nga, ano yung naramdaman mo na nabalitaan mo na, ano ba yan? Bakit si Dan yung pinapartner sa akin? Ganun. Noong una po, kinabahan ako, tapos natakot, syempre. Natakot ka? Bakit? Sasabihin po ng iba, ganyan. Hindi, bakit ka natakot? Oo nga, sasabihin ng iba? Bakit naisip mo na may sasabihin sila? Ganun. Kasi po, syempre, hindi naman maganda yung, tsaka, yung dati po may love team pa siya. Nung nililik sa akin. Oo nga, no? Kaya medyo kinabahan ka. Pero, bakit ka pa rin? Pumayag ka pa rin? Nag-go ka pa rin? Kasi po, para din naman po ito sa akin, sa pag-aaral ko, sa family ko, at para po makatulong na rin po sa inyo, Kuya Rab. Support na din po sa Kalingap. Kumbaga, respeto pa rin siya kung anong mapagdesisyonan natin. Wala siyang pagkalam kung yung ibang tao is mababas siya. Dapat nakatulong siya sa degree. Tsaka sa pag-aaral talaga niya. Oo, kaya nga eh. Joy, totoo ba yung mga babasa ko, yung mga comment nila na inagaw mo daw si Dan kay Maiden? Anong tanong yan? Hindi kasi ang dami nagtatanong ng ganyan. Kung malala mo, Derek Rapp, alam mo, ang daming tinatawag kay Joy na mga agaw daw siya. Oo nga, hindi naman. Hindi. So, kay Joy mismo manggaling mo. Inagaw niya si Dan kay Maiden. Sige. Tanong, sagot, totoo ba yun? Hindi naman po. Hindi ko naman siya inagaw kasi, hindi ko rin naman po alam na magbabiral po yung mga, ganun. Okay, di mo alam na na may mga gagawa na Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kalingap Dan at ni Joy. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.
Bye!